Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 2, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paglalarawan sa sariling kapaligiran. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang ugnayan ng kapaligiran at kultura. Layunin na ilalarawan ang sariling kapaligiran at natutukoy ang kaugnayan ng kapaligiran at kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Tingnan nating mabuti ang mga larawan. Ibahagi sa klase ang inyong mga nakikita. Pamprosesong tanong. Una, ano ang mga bagay o lugar na makikita sa mga larawan? Sagot, Municipal Hall, bukid, bundok, bulaklak at talon. Pangalawa, nakita mo na ba ito ng personal? Magbahagi ng iyong di malilimutang karanasan sa lugar na ito. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ang layunin ng ating aralin ay na ilalarawan ang sariling kapaligiran at natutukoy ang kaugnayan ng kapaligiran at kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Pang-uri na panlarawan. Pang-uring naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Tingnan nating mabuting muli ang mga larawan. Ibahagi sa klase ang inyong mga nakikita o napansin. Pamprosesong tanong. Una, ano ang napansin mong pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang larawan? Pangalawa, alin sa dalawang larawan ang mas gusto mo at bakit? At para mas mailarawan ang pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran, ang bandang asin ay gumawa ng isang awitin. Ito ay may pamagat na, Masdan mo ang kapaligiran. Masdan mo ang kapaligiran. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad, at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayoy naging itim.
Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, wag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit, natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong gala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag. Ngayoy namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ikay wala pa. Ingatan natin at wag nang sirain pa, pagkat pag kanyang binawi, tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Pamprosesong tanong. Una, ano ang tema ng awitin? Sagot, tungkol ito sa kalikasan at kung paano ito nasisira dahil sa tao. Pangalawa, ano-ano ang mga nabanggit na bagay na makikita sa kapaligiran? Sagot, may ilog, hangin, puno at basura. Pangatlo, ano ang mga pagbabagong inilarawan sa awitin? Sagot, ang ilog ay naging marumi, ang hangin ay hindi na sariwa, at unti-unting nawawala ang mga puno. Pang-apat, ano ang damdaming nais iparating nito? Sagot, nais ipakita ng awit ang lungkot at pag-aalala dahil nasisira na ang kalikasan. Sa panahon ngayon, makikita natin ang maraming pagbabago sa kapaligiran kung ihahambing natin ito sa mga nagdaang mga taon. Kaakibat ng mga pagbabagong ito ng kapaligiran ay ang pagbabago rin ng kultura ng mga tao. Isang halimbawa nito ay ang pagiging isang highly urbanized city ng Pasig. Sa mga nagdaang panahon, ang pamumuhay rito ay pangingisda at pagsasaka. Subalit dahil sa modernisasyon, wala na halos lupaing masasaka sa lungsod at mangilan-ngilan na lamang ang nangingisda dahil madumi na ang ilog. Isa pang pagbabago sa kultura ay ang mga estrukturang makikita sa lungsod. Ilang tradisyonal na bahay na makikita sa Pasig ay bahay na bato, subalit dahil sa pagbabago ng panahon, karamihan na ay mga skyscraper o nagtataasang gusali na ang makikita rito. Ilan lamang ito sa halimbawa kung paano maipakikita ang ugnayang kapaligiran sa ating kultura.
Kagaya ng nalaman natin, magkaugnay ang kapaligiran at ang ating kultura. Narito pa ang ilan sa mga kaugnayan ng dalawa. Ang kapaligiran bilang tagapagsalaysay. Ang bawat puno, ilog, bundok at bato ay may sariling kwento. Maaring ito ay tungkol sa kung paano ito nabuo, kung paano ito nakatulong sa mga nakaraang henerasyon, o kung paano ito naapektuhan ng mga pagbabago sa panahon. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga nakwentong ito, mas mapapahalagahan natin ang ating kapaligiran at ang kahalagahan ng pangangalaga nito. Halimbawa, sa mga Ivatan ng Batanes, makikita ang kanilang tradisyonal na bahay na tinatawag na bahay na bato. Ang mga ito ay itinayo upang makayanan ang malalakas na bagyo dahil ang lugar ay kilala sa malulupit na klima at madalas daanan ng malalakas na hangin at unos. Ang pagsasaka at pangingisda ang pangunahing hanap buhay rito na may malapit na kaugnayan sa kanilang kapaligiran. Ang mga tradisyonal na paraan ng pagtatanim at paghuli ng isda ay mga kasanayang naimpluwensyahan rin ng kapaligiran nila. Kung ang pag-uusapan ay ang mga ritual at paniniwala, karaniwang may kaugnayan ito sa mga natural na elemento tulad ng dagat, hangin at lupa. May mga salita at parirala din na nauugnay sa kanilang kapaligiran na nagpapakita ng kaugnayan nito sa kanilang sining ng komunikasyon. Ang mga disenyo at pattern din ng kanilang mga sining ay kakikitaan ng impluwensya ng kanilang kapaligiran. Ang kapaligiran bilang tagapag-ugnay. Ang ating kapaligiran ay nag-uugnay sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang mga alamat at kwento tungkol sa ating kapaligiran ay nagpapasa ng mga tradisyon, paniniwala at kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ang mga pangyayari sa ating kapaligiran ngayon ay makakaapekto sa hinaharap ng ating mga anak at apo. Ang kapaligiran bilang pagkakakilanlan. Ang mga pangyayari sa kapaligiran, ang mga masasayang alaala na naitala sa isang lugar, mga kabayanihan na ginawa sa isang pook ay nakakaapekto sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng mga taong nakatira doon. Ang mga lugar na ating kinalakihan ay nagiging bahagi ng ating pagkatao. Paglalapat at paglalahat. Ang vakul ay isang tradisyonal na kasuotan na ginagamit ng mga kababaihang Ivatan. Ito ay gawa sa hibla ng dahon ng palm tree at ginagamit upang protektahan ang ulo at likod mula sa ulan at araw. Ang vakul ay direktang nauugnay sa madalas na pag-ulan at malakas na sikat ng araw sa Batanes. Sa modernong panahong ito, paano mo mapangangalagaan ang tradisyong ito? Pagtataya ng natutuhan. Gumawa ng slogan tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran at pag-iingat sa kultura. Magpadala ng watercolor at bond paper para sa susunod na gawain. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.